Alright, so ito naman ang pag-usapan natin. Ano ba masasabi raw natin dito sa State of the Nation Address ni PBBM 2024, right? Well, ito nga sonang may panggulat. Totoo po yun. Actually, nung nga dinidiscuss po ni PBBM nung una, yung mga achievements niya, yung mga plano, eh, ako, nakikinig lang ako. So, tahimik lang, pinakikinggan ko lang, 'di ba? Kasi mayroon akong mga inaabangan katulad ng West Philippine Sea, katulad ng Pogo, katulad nung sa Barn, yung sa Mindanao, yung sa ah, Marawi City, yung rehabilitation nito. Inaabangan ko po 'yon. Oo. So ngayon, na-discuss naman ni PBBM yung parte para sa Mindanao at talaga namang palakpakan naman yung mga kongresista ron at yung mga bisita. 'Di ba? Kasi nga talagang ipinangako niya magiging compliant ang gobyerno sa peace agreement. That's good. 'Di ba? Tapos pinagmalaki rin niya yung binigay nila na executive clemency doon sa mga rebelde, no. And then yung pagtulong sa mga talagang mga nangangailangan ng mga dating rebelde na nagbalik na. Kaya nga ako lagi ko ngang ibinibigay ang kredito diyan sa ng NTF-L kay dating Pangulong Duterte. Ibigay natin yung kredito sa tamang pagbigyan. Okay, hindi naman po ako gano'ng klaseng vlogger na kailangan ko masuportado ko si PBBM, lahat na lang kay PBBM. Kailangan, ano, tawag dito, eh, yung kanyang, lahat na lang ng bagay, ito parang kay Duterte ituturing na perpekto, yung gano'n. Hmm. So, napakaganda nung sinabi ng Pangulo ron, 'di ba? Alam naman na natin yun, eh. Oo. Pero ang, isa ho sa matindi talagang nagpagulat dito, etong, tawag diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Pero bago 'yun yung Pogo pala, yung Pogo. O tingnan natin kung ano 'to. Legitimate entities, their operation. 'Yun, ito nga ho yung ano, yung sa Pogo. 'Yan, pero bago 'yan ha, mga kapatid. Gusto ko lang hong mapansin ninyo. Grabe talaga, blockbuster talaga kahapon sa SONA si PBBM. Dito po mismo sa House of Representatives, 12,934 ang live viewers. Umabot pa ng 13K yan. And then, diyan naman ho sa UNTV, 50,000 live viewers. Ang ANC 24/7, 11K. And then Manila Bulletin, 1.4 thousand. And then ang GMA Integrated News, 83,000. Again, 83,000. Okay? Live viewers. And then yung PTV Philippines ay 10,000 po. So, ganun ho karami yung mga nagsipanood. Kung isusuma mo yan, nako, talagang million views po kaagad ito. Okay, so ibig sabihin, ganun po talagang inabangan ng mga Pilipino ang State of the Nation address ni PBBM. Ito po yung indikasyon na ang mga Pilipino ay meron pong nakikita o inaasahan na pag-asa, nakikita na tiwala meron sila rito sa ating presidente. Tiwala sa kanyang kakayanan. Kasi kung wala silang tiwala, tragis na yan. Hindi na pag-aksihan ng panahon yan. Mahigit sang oras na nagsasalita, nila iintindihin yan. Abangan na lang nila sa balita and they would rather say na, ayan mo na, pare-pareho lang naman lahat ng SONA. Lahat na naman yan, puro dada. Diba? Kapag sa kalaban, puro dada lang talaga yan. Unang-una, ayaw nilang marinig. Oh, 'di ba? Ayaw nilang marinig kung ano yung ire-report ng pangulo. Para kay VP Sara nga pala, 'di ba? Sabi niya hindi raw manunood ng SONA. Grabe, bakit naman ikaw ang Vice President? Simple lang po 'yan eh. Kung ba't ayaw ni Sara manood? It's not because makikipaglamay siya o makikiramay siya sa patay, sa namatayan. Ang problema ho kasi baka biglang tanungin ng reporter na, Madam Vice President, what's your thought on the third SONA of the President? Baka humatanong. Kaya mas mainam pa, maaga na, di ba? That's it. Uh, yung ginawa niya, this is another way of telling the people, the media especially, na, hey guys, uh, wag, do not ask me, don't dare asking me questions because I didn't watch it. I didn't hear, di ba? Ganon. So, excuse ako dyan. So, alam niyo na kung bakit hindi nag ano si Sara doon.
Okay? Now, eto pakinggan nyo. Ito yung para ho dito ito sa ano sa Pogo. Ay, sorry. Okay, so eto. Operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan Tama. nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all pogos are banned. Sigawan no? Ako ha? Sabi ko, shit, eto na nga. Talagang may panggulat. No. May panggulat dito ang Pangulo. Talaga namang surprise, di ba? So sabi ng Pangulo natin, effective today, all pogos are banned. Di ba? Kaya po, goodbye, Pogo. Di nila akala, sabi nyo, weak leader. Di ba? Oh. Yan. Dalawang ano yan standing ovation ang nakuha ng Pangulo. Diba? Alam niyo yung Pogo, kaya ito na-ban. Diba? Ang problema kasi natin dito, yung mga illegal activities, right? Yun yung problema sa Pogo. Na talaga namang pasakit ng ulo ng mga leaders ng ating bansa. Ngayon, merong issue sila rito, yung sinasabi na ano daw, yun nga sabi ni Blue Beetle, welcome IGL. Ano ba yung IGL? 'Di ba? Yung Internet Gaming License. Okay? So, dito naman sa IGL, sa ibang araw ko content 'yan. Okay? Dito muna tayo sa Sona. Bukas ko content 'yan. Because meron akong ibang komento diyan sa IGL na 'yan Bukas natin 'yan. Okay, so eto muna. Oh, baka i-edit pa ng mga ano 'yan ng mga Digonians. Baka gawin naman nila Duterte na naman 'yan. Yung mga kaadikan nila sa pag-e-edit. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Okay, sabi nga bakit naman effective today, bana ang lahat ng Pogo. Ibig sabihin po, mula ngayong araw na to, wala nang pwedeng kumuha pa ng permit. Bana ang Pogo. Okay? Yung mga existing dito, binigyan po sila ng ultimatum hanggang katapusan ng taon na mag-inot-inot na. Yeah, si Rizzo Ontiveros napatayo. Nagulat din siya No, hindi niya akalain Nasasabihin ng presidente yan. Kasi yung tono ng simula niya Tignan yung simula niya. As legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming. Di ba? So parang ang dating hindi mo aakalain. Although sinabi ng presidente na nagsimula sila bilang lehitimong hanap buhay, and then kalaunan, taliwas na sa kung ano ba talaga taliwas na sila sa talagang ano ba ang layo, ano ba ang gaming, ano ba kung gaming lang ito, 'di ba? Tapos biglang banat ng presidente, ban. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then
to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Diba? So hindi ho nagyabang ang presidente rito na beginning today, all pogos are banned. Diba? Hindi. Meron talaga. I hereby instruct PAGCOR to wind down blah 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 blah. Diba? The operation of Pogo by the end of this year. And the Dole, hanapan nyo ng paraan. Yung mga paano matutulungan, yung mga Pilipino na posibleng mawalan ng trabaho rito, mawalan ng kita. Oh. Diba? Sabi nila, kaya naman daw po malakas ang loob ng presidente natin na iban ang Pogo kasi nga po meron daw IGL, no? It was a rebranding of Pogo. Kung titingnan po natin ang Pogo, problema natin sa Pogo ay yung mga illegal activities nito. Yung aside from illicit activities diyan, yung sa operation nito is yung pagkuha ng mga tao. 'Di ba? Yung human trafficking, pangingidnap ng mga Mandarin speaking people, ng mga turista natin. Kaya resulta, ang Maynila, 'di ba? Isa sa tawag dito, panglima na napakadelikadong lungsod para sa mga turista. Because of what? Reporting of kidnapping ng mga foreigners na dinadala po pala sa mga Pogo Hub. Isa yan sa pinakamabigat na dahilan. Ngayon, ito namang IGL, wala pong hub ang IGL. Okay? Walang parang Pogo Hub, kung ang Pogo ay merong Pogo Hub, ang IGL po ay walang IGL Hub. Ang sa kanila ay internet gaming. 2003 pa lamang po, meron na po niyan. Internet gaming. Actually hindi lang po 2003. Tapos nung wala tayong problema diyan dati sa internet gaming na 'yan. Sa online casino wala tayong problema diyan. That is a innovation of yung usual na nung hindi pa usong internet, meron na nagkasi-casino na may mga pumupunta rito. Pero nung paglipas ng panahon na may teknolohiya na, nagkaroon ng pagbabago. At wala akong naging problema tayo dyan. Walang dinudukot na mga incheck, walang ganun. Ang naalala ko po niyan, dati kasi meron akong mga nakakasabayan na mga empleyado, no? Ay nakwento ko na ito dati pa eh. Palagi ko nakwento to eh. Pag pumapasok sila, nakakasabayan ko sila sa Buendia MRT station, paggabi, yung mga kababaihan, naka-short sila, ang sexy. Naka-t-shirt na puti. Tapos, mga sila pala, mga gaming operators. Mga casino dealer, mga ganun. Pinagandang pangalan. Pero it's like a customer service, they're assisting yung mga online gamers, yung mga sugarol. Okay, online gamblers, ina-assist po nila yun. So ang IGL, magbibigay po sila ng lisensya sa internet gaming. So ano magiging problema natin doon? Magkakaroon pa nga tayo rito ng revenue. Kikita pa nga gobyerno rito. Hindi katulad nung doon sa Pogo na ginawa? Yung Pogo, pinapasok dito, bypass nila yung natural process natin na kailangan well documented yung mga pumapasok dito. 'Di ba? Ano nangyari doon? Pinagaan ang restriction natin diyan, yung paghihigpit natin sa mga Chinese tourist. At yun po, yung mga pinasok dito noon, pinalitaw ng mga turista. Turistang walang uwian. Pagpasok mo ng Pogo, dire-diretso ka na. Ngayon, dito sa ginawang desisyon ng Pangulo, yung mga nagtatanong, paano yung nandun sa may Cavite, yung dating pag-aari ng mga Rimulya na binenta nila yung property nila sa mga Chino. Damay po yun. Paano yung mga nananahimik? Paano yung mga legal? Yung mga legit naman yung ginagawa? Simple lang. 'Di ba kung legit yung kanilang ginagawa, wala silang issues ng kidnapping, wala silang issues ng human trafficking. Bakit natin sila papasara?
Bakit natin sila itataboy? Wala silang violation ginagawa sa atin. So much better, i-rebrand natin yan. 'Di ba? And here comes the IGL. Uulitin ko lang, wala pong hub. Wala pong dudukuting mga tao. Wala pong uutuin sa ibang bansa at dadalhin dito na hindi na kinakailangan pa na yung requisitos na kailangan. Meron kang passport, kailangan malinis yung record mo sa bansang pinanggalingan mo. Putragis, nung pinasok ang Pogo rito, naging daanan po yan ng pagpasok ng mga taong ang gawain po ay mang-scam, magnakaw like the love scam. Wala hong ganyan sa internet gaming nun. And again, 2003 pa, panahon ni Gloria Arroyo yan. Dumating dito yan. Hindi yan bahagi ng BPO industry. Ang Pogo naging bahagi ng BPO industry during the time of Duterte. Nung una, noong 2017 ata ito nagsimula, pero panahon pa ng 2016, nagpa-process na. Kaya nga sabi ko, nagpa-process na ng license ang PAGCOR. Kaya nga sabi ko, teka, it sounds like kasabay ng kandidatura ni Duterte, kasabay na rin pala ng kandidatura ng Pogo rito sa Pilipinas ang pagpasok nito. At kahit na yung kanyang kaibigang China, inaayawan yan, mas pinakinggan niya yung mga sindikato. Pinayagan niyang makapasok dito. 'Di ba? Tapos nung dumating yung pandemic na stop yan, so anong ginawa niya? According to Harry Roque, he was telephoned by Duterte para saan? To defend. 'Di ba? To defend Pogo. At i-reopen ito, gusto niya, pero bahagi na ng BPO industry. Ano sinabi ni Harry Roque? Ang sabi niya ron, gaano po ba ang Pogo ay maaaring kabahagi ng BPO? Because he's not sure. Ang sabi niya, maaaring kabahagi ng BPO industry, blah blah blah. Diba na nagbibigay ng cash resource sa presidente, ay sa gobyerno. Kunwari nadulas ang dila. Pero binuking si Digong. Diba? Ngayon, nanaban ito. So, ibig sabihin, yung mga hub na yan, diba, lahat yan, out na yan. Kailangan yung mga tao nila, yung mga Chinong kinukulong nila dyan, ay pauwiin na yan sa bansang China o kung saan man galing yan. isurrender nila. Kaya ang bili ng Pangulo, bago matapos ang taong ito or by the end of this year, kailangan natapos na yung mga Pogo hub, yung mga Pogo entities na yan dito. Yung illegal, 'di ba? Magiging illegal yung mga legit na mga Pogo na may mga hub kasi ayaw na po nila ng may Pogo hub. O IGL hub, ayaw nila 'yon. 'Di ba? At mas mahigpit ang mga patakaran nila rito sa IGL. Okay? Kaya nga tuwan-tuwa sila Risa Ontiveros. Sabi nila, tagumpay natin, hindi lang po na tagumpay nila, kundi tagumpay po ng mga Pilipino ito, tagumpay nitong mga mambabatas. Imagine, pati Kongreso, natuwa dyan, hindi lang mga senador. Kasi sila yung mga nag-iimbestiga Sila yung nakita talaga nila. Although, sinasabi nga noon, kapag binan mo yan, mag-underground yan. And that is also the reason why PBBM gave PAGCOR until December 31. Diba? Enough time para bulabugin yung mga yan, halughugin yung mga yan. Alright? Ngayon, ito naman po yung isa. Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay nung marinig ng mga nagulat ako rito nung sinabi niya ito ay ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip lamang. Biglang ganun ako Kasi I was actually very frustrated yesterday na hindi ko inabutan ang start ng SONA ng Pangulo. I was late like 15 minutes. Sabi ko, hindi na ako makapag-LS nito. Kinig na lang. Ang West Philippine Sea
ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay Ayuan sila eh. Correct. No, not 9 dash line. 10 dash line na ngayon. That's the imaginary. Yan ang kathang isip, tama. Me too, napaiyak ako rito talaga. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Nakakabuhay ng ng sense of nationalism na meron kang presidente na 'di ba na nakikipaglaban at maging diyan sa SONA, sa State of the Nation address niya, pinahayag niya po yan. Yung mga nagsasabi na, bakit ang presidente natin napakatahimik pagdating sa West Philippine Sea? Bakit tahimik ang presidente natin pagdating sa usapin ng Pogo? Kako, hindi ba kayo naiingayan dun? Ang Senado, nag-iimbestiga. Yung mga law enforcement agencies natin, di ba? Nag-iimbestiga, nagre-raid sila. Hindi pa ba kayo naiingayan dun? Kabi-kabila ang balita ng mga media. Kailangan pa ba ang presidente gayahin si Duterte? Gayahin yung mga dating presidente na sobrang epal na kailangan araw-araw na lang laman sila ng balita. Kailangan hindi sila matatabunan. Sila lagi yung bida sa balita. 'Di ba? Nagkataon hindi ganoon ang presidente natin na maepal. Pero dito naman pala manggugulat. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan. 'Di ba? Ibig sabihin na pagtitibayin natin, palalaguin yung ating kamalayan. Ibig sabihin yung ating yung sense of nationalism, yung kaalaman ng mga Pilipino dito sa usapin na 'to. 'Di ba? Napaka-importante ho niyan sa mga Pilipino. Kaya sabi ko dapat total ganyan ang sinabi ng Pangulo natin. Dapat po sa bagong Deputy Secretary natin, binili na ng Pangulo yan. Siguraduhin niya, 'di ba? Na yung history at hindi lang yung history bagkus mismo yung current situation, 'di ba? Diyan sa West Philippine Sea, diyan din po sa usapin sa Sabah. At dito ho sa sa Pacific Ocean yung Benham Rice. Dapat alam ng mga kabataang Pilipino na ano ang mga teritoryo natin, saan yung mga karapatan natin diyan. Dapat po aware sila. Para alam po nila na paano nila pahalagahan. Mas madali hong buhayin o gisingin yung tawag dito yung diwang makabansa. Kung meron pong natutulog na diwang makabansa, ang problema kung wala tayong itinanim, di walang matutulog na diwang makabansa. 'Di ba? Kaya importante 'yun. Hangga't bata sila, turuan ng kasaysayan. Correct, dapat pati Sabah aware tayo diyan yung mga kabataan natin. 'Di ba? Ang galing nga ng SONA na 'to Taglish Tagalog, 'di ba? Yung pagdi-deliver niya ng mga achievements niya para talaga maintindihan ng mga Pilipinong nakatutok. Siguro alam rin ng Pangulo na tututukan 'to ng maraming Pilipino. Dahil tong mga impatient, parang ang sabi nila, nasaan ang Pangulo din namin maramdaman. Attorney Trixie na nga lang Mr. President, mahal na Pangulo, gutom na po kami. Mahal na Pangulo, nahihirapan na po kami. Talaga lang with matching makeup session, yung wardrobe niya, isang bodega, ayos, na naghihirap. Yes, ito po so far ang napanood ko na best SONA. Kaya nga sabi ko, SONAng malupit, ng gulat. 'Di ba? Ngayon, ito pa yung isang part dito yung sa bandang hulihan. Ito, sabi ng Pangulo, let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm
if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good man should look on and do nothing. Meron pa siyang binanggit dito, yung he's not a good man. Actually, ito pong sinasabi niya, ito pong mensahe na to, ano to kinopya ito, kinote lang ito. Nakalimutan ko yung pangalan kung saan to galing eh. Ang ibig sabihin nito, or pag ano to, para to doon sa mga tao na nagsasabi na, ano to, na, that's correct, may pinariringgan nga si Duterte. Mga Duterte, pati si Sara, tsaka si Digong. Yung nakikita mo na nakikita mo na yung situation, pero wala ka pa rin pakialam, hindi ka pa rin umiimik. Pinababayaan mo lang yung sitwasyon. Yung puro ka no comment, then you're not a good man. 'Di ba? Hindi yung ang iniisip daw kasi rito ng iba porket wala akong pakialam o hindi ka nakikisali, excuse ka na, kumbaga. 'Yun. Pero again, eto ho, patama to ng ating Pangulo, lalo na yung part na he is not a good man. Totoo yun. And that's Duterte. He's not a good man. Kasi kung titignan nyo na lang if he's indeed a good man, dito na nga lamang po sa usapin ng Pogo, di ba? Bakit kung ito po i-promote na lamang niya, kumbaga, ganun-ganun na lang. Talagang ipagduldulan niya sa atin na ito po ay malinis. Eto. Ang trabaho, gaya ng Pogo, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Wow! Yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Grabe. 'Di ba? Yan kay John Stuart Mills. Maraming mga mga quotable quotes itong si John Stuart Mills 'Di ba? Yes, isa pa nga ho pala yung bloodless war on drugs niya. 'Di ba? Na ipinagmalaki ng Pangulo yung achievements doon, tapos walang patayan. Iba yung kanyang approach. Doon pa lang ngarag na rito si Duterte. At saka ito pa ho hindi po nakapagsalita si Duterte rito. Hindi siya nakaimik nang magsona na Pangulo natin. Bakit? Putragis, sapul na sapul siya Siguro nararamdaman niya na rin na, tangina, nagagalit na sa akin. Siguro ganito. Tangina. Matapang na si Marcos Nung una, yung sa kay Kubuloy, yung question, yung 15 million. Ngayon, pinapatamaan na ako dito. Tangina, baka mamaya may bisita na ako dito, mga puti, ay sisi pala. Di ba? Dati pagkatapos ng ngaw agad yan ngayon, nasa na, walang ngaw si Duterte rito, di ba? Anong pecha na? Nakakahiya naman, tahimik siya. O baka nirarayong mayong bunganga. Labo naman yata nun, di ba? Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Maynila. Dito tarantado talaga no. Paano makapag-hire ng 20,000 katao? Pero may mga nakikinig na kasimangot Di ba? Paano makakapag-hire ng 20,000 yan? Mga inchik ang empleyado ron. Tapos yung mga nanggagaling sa airport, sa NAIA, pinipick up ito ng van, dinadala sa Chinese Embassy. Tapos itong mga Filipino na nagpaparenta ng van sa kanila ay sinusundo mula sa Chinese Embassy, dinadala sa mga hub. At doon na po yung kanilang forever stay. Tapos ilan yung representante sa Pogo, representante ng PAGCOR? Isa, dalawa. Saan na 20,000 dito na may employ? It's easy to say that. 'Di ba? Para sa bagay, mga Pilipino noon, uto-uto. Bri mo, loyalista, tawag sa sarili, DDS.
Wow. Diyan nga ho nagagalit sa akin dati yung mga DDS kasi hindi raw po ako tunay na DDS. Ano daw ako, loyalista. Kasi hindi ko nga raw masabing I'm a DDS. Eh, hindi ko naman talaga kayang sabing DDS because I know what DDS, I know what this acronym means. Ito po ay Duterte Death Squad. O kaya ay Davao Death Squad. Ba't ko sasabihin ako ay DDS? Pero sasabi ko lang, supporter ako. I'm an avid supporter of PRRD. Lang yan, Pogo. Hmm. Walang pera dyan. Uy, walang pera dyan. Pero nung sabi ni Harry Roque, di ba? Ang Pogo ay nagbibigay ng cash resource sa presidente. Diretso sa PAGCOR yan, they talk with PAGCOR. The ambassador of China deals with dealing kasi illegal yan sa... Oh, di ba? Dito ito yung sinasabi ko Sino ba mas mukhang bangag magsalita? Si PBBM po, dire-diretso, ganda ng pagkaka-deliver ng SONA. Oh. 'Di ba? Tagalog, English. Si Duterte kakapiranggot lang yung sasabihin, isang topic lang. 'Di ba? In the middle of something, nauwi sa nowhere. Biglang yung ambassador ng China deals with naisip niya bigla, ay puta na, oo nga pala. Illegal nga pala to sa China. O ito. Dealing kasi illegal yan sa ambassador of China. Ambassador of China. Deals with what? Dealing kasi illegal yan sa... Dili kasi. Illegal yan. Why? Because it gives us 2 billion a month. 2 billion a month daw. Diba? What about the social cost? 2 billion. Ano ba, para bang si Biden? Biglang nag-i-stock up. Kaya sabi ko, para muna. Wala ako malagyan sa 200 na Pilipino at ang karami kong kailangan. 200 na Pilipino. Bakit kumonti mga Pilipino? Dahil pinatay nyo nun. Is only the Pogo. But PAGCOR is like 17 billion a year. Wow. Tingnan nyo ha. Simple lang naman to Ito daw si Pogo nagbibigay monthly ng 2 billion. Tapos sa isang taon, 17 billion. Saan napunta yung iba? Kaninong bulsa ho napunta? Di ba, see the math? Oh. Ay nako. Di ba? So yung taong bayan noon, hindi nila tinitignan yung mga sinasabi ni Duterte. Hindi natin tinitignan. 'Di ba? 2 billion a month ha. Tapos biglang 17 billion. Ngayon, dito ho sa SONA na to ng ating Pangulo, again, para sa akin po, ito ho talaga nakakapanggulat na State of the Nation address ng Pangulo at nakakabuhay po ng pag-asa, nakakabuhay ng nasyonalismo. 'Di ba? Napakaganda, tapang. Yan po yung bangag na nagsalita. Yan po yung bangag na talaga namang sa harap ng mga mambabatas at ng buong mundo na nakatutok, ibinan ang Pogo. Hindi katulad ni Duterte, na-realize na mali ang Pogo. Kaya nga sabi ni PBBM, he is not a good man. Diba? Nakita na nilang mali, alam niya ng mali, ipinagpilitan pa. Sa hindi lang din naman niya malamang figures talaga. Is it 2 billion a month or 17 billion a year? Hindi ba dapat 24? O higit pa? Diba?